Hindi, itong nakalipas na pangyayari dun sa paglabas ng video ng dating House Speaker Martin Romualdez. Oo. Nakita po ninyo dito at biglang nagkaroon siya ng video. Pagkatagal-tagal na panahon, di naman natin siya Oo. nakikita. Tama. Absent ng absent. Kumukover naman ng sweldo. Di ba? Yes nga, opo. Pero alam ng mga kababayan ngayon na talagang matindi na ang takot ni Martin Romualdez na ipakukulong siya ni Ombudsman Remulla kung kaya siya gumawa nitong video. Pero Atilay, Yes. video ito hindi ito live o news. Yes. So, ginawa niya to sa isang lugar na ayaw niya malaman natin kung nasaan siya. Di ba? Opo, Oo, oo. pero kailangan niya ilabas kaya sinabi niya. Ang 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 sinasabi ni Martin sa defense niya ay hindi daw siya ang mastermind. Yes. Oo, di ba? Pero ang tanong natin, kung hindi ka pala ang mastermind, dahil naman sabi ni Saldico, ikaw ang mastermind, dahil siya ay kumukuha ng utos sa iyo, Martin. Kung hindi ikaw ang mastermind, sino ang mastermind? Di ba, Tilay? Oo. Yan ang malaking Ba't ayaw tanong. niya sabihin sa atin, sinabi niya lang ang executive. Ang executive daw ang nag-i-enforce ng mga project na yan. Hindi naman daw po yung siya as speaker. Ayan, pakinggan natin Oo. Hmm. Ready na ba? Review lang natin ito si Martin Romualdez at nangangayayat na ito. Atila, abay, Oo ito nga. yata sikreto Na-mention nyo yan, attorney. Nag-iba Dati-rati, sabihin ba natin, healthy. Pero Oo, medyo naku. talagang nag-slim ang dating speaker ng Kamara. Oo, kasi number one, stress na ito. Kulang na ito sa tulog si Martin kasi yung brad niya na si Ombudsman Remulla, hindi niya akalain na babanggain siya nito. Di ba? Kasi brad niya ito nakalimutan niya na si Ombudsman Remulla ay gusto rin naman Magandang araw sa inyong lahat. sumikat. Ayan. For a long time, I chose to Eto remain na. silent. I did so out of respect for the legal process. I did so because I did not want to add more noise to an already divisive issue. Natagal I daw siya did ng so tahimik. because I believe that if I cooperated fully, submitted myself to the proper authorities, and answered every question asked of me, the truth would eventually speak for itself. But there comes a point when silence is no longer prudence. My silence has been abused and weaponized to build a narrative that is false, Hindi na daw twisted, niya and unfair. kayang manahimik. So let me be clear. I will not keep quiet anymore. I will face this head on, and I will speak with facts because the truth deserves to be heard. Yun. Today, I am taking this opportunity to speak directly to the Filipino people. Oh, From the mga start of this kababayan, controversy, pakinggan. I have been cooperative. I personally appeared before the proper authorities. I voluntarily submitted my affidavit to the ICI. I provided the information and documents asked of me. I did not hide. I did not run. I did not evade scrutiny. I faced it head on within the proper channel because I Hindi daw know siya there is no tumakbo. evidence that proves I committed plunder, Pero humingi conspiracy siya to ng commit permission plunder, na or pupunta any siya ng similar offense Singapore. that the In-order Ombudsman siya may ni be contemplating against me. Remulla. And because I have nothing to hide, I am today authorizing the immediate public release of the affidavit I submitted, together with all supporting information, so that the Filipino people can judge for themselves who has been I-release mo transparent na rin, Martin, and who ang is simply target mo. being politically targeted. Now let us address the most absurd accusation of all, that I am supposedly the mastermind of this corruption scheme. How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government, the legislature. Hindi The naman national daw siya budget lang. is not conceived, executed, implemented, bidded out, supervised, Ang and nag-i-implement completed daw, by one nag-i-building, congressman supervise or lahat. even Yan by ang Congress executive alone, department. and certainly not by the Speaker of the House. I Hindi want to daw make siya. this simple and clear. The national budget does not depend on just one person. The budget does not begin in the House. It begins in the executive. The agencies and departments prepare their proposals. The executive consolidates them into the national expenditure Ang program. executive daw, ang And that program DPWH, is then submitted to ang Congress. nag-prepare ng budget nila. From there, Turuan naman the daw House sa Office of deliberates, President bago but the daw House is not one na-receive person. ng And it is certainly
not the Speaker alone. It is a collegial body made up of hundreds of members, multiple committees, vice chairs, and institutional processes. In fact, there are around 85 committees, each with its own jurisdiction, leadership, and members. No speaker can personally control every committee, much less direct the actions of other branches or government agencies. And in the Appropriations Committee itself, there are already more than 100 members, with many vice chairs, and Representative Toby Tiangco, who has been very vocal and upfront on this issue over the past months, was himself a vice chair of the Appropriations Committee in the previous Congress. So I have to ask, if there were real concerns about irregularities in the budget process, why were these not formally raised during the deliberations, or even during the plenary? The budget deliberation does not stop in the House. The Senate also conducts its own deliberations, reviews its own version, and plays its own role in shaping the final budget, and it is not a bystander. Patawagan natin. It is an active constitutional participant in this process. Patawagan namin. After that, the House and the Senate reconcile their versions in the bicameral conference committee. Only then is the final bill transmitted to the President for approval or veto. So let us be honest about what becomes law. The national budget is not the act of one person or one chamber. It is the product of a constitutional chain involving the executive, the House, and the Senate. This is something I want the public to understand. The budget process is collective, multi-layered, and shared. Accountability must apply to everyone involved, not selectively assigned after the fact, and certainly not when it becomes politically useful. If corruption were to occur in a magnitude made known to us over the past months, then it's clear that the real corruption does not happen at the level of the general legislative approval alone. It happens at the level of execution of the General Appropriations Act. It happens when projects are implemented. It happens where projects are actually implemented, where procurement is undertaken, where monetary disbursements are actually made. And it happens when substandard projects are passed off as legitimate or when ghost projects are made to appear real. That is why command responsibility is far more logically relevant in the executive branch, where there is actually supervision, operational control, and implementation on the ground, than in the collegial legislative body, where constitutional role is deliberation and appropriation. Congress does not build flood control projects. Congress does not conduct procurement. Congress does not inspect whether a project was actually completed. Congress does not certify whether the work done was substandard or not. So if the allegation is that there was a systemic corruption in flood control implementation, then the public should ask the obvious question: where does implementation actually happen? Definitely not in the session hall of the House of Representatives. Here's the simplest way to test that theory that I am the mastermind of this scheme. If I were truly involved in a fraudulent scheme of this nature, then the first place one would expect to see that pattern would be in my own district, in the projects most easily associated with me. You would have seen it in Tacloban, but I say this with absolute certainty. You won't see it in my district. My district has 0 ghost and 0 substandard flood control projects. Zero. And that is verifiable. To prove this point, I'm authorizing my staff to share and release to the public the list of all the projects in my district that the authorities may deem attributable to me. Let the public scrutinize and verify for themselves. As I already mentioned, corruption of this scale is not a one-man operation. It requires 2 things: budget decisions and implementation on the ground. With respect to how the budget was deliberated in Congress, let me say this categorically. I was not a part of the BICAM and the small committee budget deliberations. Yes, I was updated on the general outcomes of the deliberations, but I had no visibility with regard to the specific details of the discussions, including particular amendments or insertions approved during these closed-door deliberations. Records would show that I did not participate in those meetings, and I was not privy to what exactly transpired during the deliberations. However, 2 people were instrumental in making those budget decisions: Chis Escudero and Zaldico. And once the budget becomes law,
The work of implementing flood control projects, or any project for that matter, is solely within the purview of the executive, including the DPWH, certainly not by legislators. I understand the anger of the public. The Filipino people have every right to be angry because stolen public funds are taxes derived from hard-earned money. I'm not asking the public to look away. I'm asking everyone to look where the evidence points, not where it is politically convenient or politically motivated. So I ask the Ombudsman and the public these questions. Who has been named in sworn testimonies and affidavits? Whose name actually appeared in credible accounts made under oath? If there are sworn accounts pointing to other personalities across the chain, whether in budget deliberations or in implementation, then those leads must be pursued with the same seriousness and the same urgency. Accountability cannot be Wala na daw sa selective. bahay niya. For months, I chose silence because I believe in our legal system and in the rule of law. But my silence is now being exploited with politically engineered and fabricated narratives. What's even more disturbing, and this is something that cannot be Nandoon ang ignored, laman lang is that ng there bahay are na yun, emerging attorney. indications that certain Ay, puro pera sectors daw. are attempting to weaponize individuals, including Zaldico, to construct a narrative that serves their own interests. So when the legal processes is being used against me as a political demolition job, then I will have no choice but to defend myself. And I will defend myself fully. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. If this is a political play to push me out and close the story, tarnishing my name and my reputation, then I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. I have been in public life long enough. I have seen enough. I have heard enough. I know many things about this current administration and past administrations as well. And I say this carefully. If this matter is to be handled as a legal issue, then let it be handled legally, soberly, and according to evidence. But if certain people insist on waging this in the court of public opinion, then I will have no choice but to defend myself publicly as well. To the Ombudsman, I say this with full respect. If your office truly believes in justice, then follow the sworn statements, follow the records, and follow the evidence all the way. Do not stop where it is politically convenient. Do not settle for the easiest headline. Do not confuse public pressure with prosecutorial duty. What I ask of the Office of the Ombudsman is simple. Follow the rule of law and due process. This is a serious matter, and it should be handled with seriousness, not with haste, theatrics, or shortcuts. I'm ready and willing to respond to every allegation in the proper forum, through the proper pleadings, motions, and submissions that the law allows. And to those who think they can throw me under the bus to save themselves, this is what I have to say to you. I am ready to defend my name. Yun na. My silence should not be mistaken for weakness, ignorance, or fear. I know enough to defend myself, and if I am forced to do so in public, I will. Maraming salamat po. Magandang araw sa inyong lahat. Attorney. Ako, BBM. Oo. Ang sabi ni, marami daw siyang alam sa administrasyon na ito. At kung kailangan niyang depensahan ang sarili niya, ay gagawin niya. At marami daw siyang alam. Lumitaw, attorney, yung salitang laglagan nung matapos sa ipalabas ni itong statement ng dating speaker. Yun. So, laglagan talaga. Kasi sinasabi niya dito, I will not go alone. Yes. Ibig niya sabihin, I will take you down with me. Yan. Grabe. Kaya, nasisira na po ang magandang mundo ni Martin Romualdez. Wala na siyang power. Wala na rin siyang bigat. Literally, dahil pumayat siya. Magaan na yan, attorney. Literal na magaan. Wala na rin siyang koneksyon sa brad niya. Kaya kalain mo ba, brad mo sa Upsilon Sigma Phi sa UP ay DDN. itakasuhan ka ng plunder? Walang piyansa yun, Ate Laila. Correct, oo. Ito yung mga nabasa ko yung complaint Oo. Ito yung charges sa kanya ni Ombudsman Remulla. Plunder,
O, di kasi over 50 million yung maleta-maletang kickback na hinatid sa kanya ni Saldico, di Saldico, ba? Sabi ni oo. Saldico. Mhm. Number 2, bribery, indirect bribery. Mhm. Number 3, graft and corruption. Matitindi, Oh. no? Mm. Oh, tapos doon sa kanyang Brad na ginawa niyang dami doon sa ano ba yun, Golden Peasant na company, yung bumili ng bahay sa Tamarind Street na 1.6 billion. Wow, ang laki. Puro Yun ang billion. president doon, si Jose Paras. Mhm. Ayun, Sino yung Josie ano, Paras? kasama siya ni Martin doon sa money laundering na Mm. criminal action ng ombudsman. Okay. Kasi yung Golden Peasant, tiningnan doon magkano yung capitalization niya, tsaka Yes. magkano yung income tax na Mhm. pinail ni Jose Paras. Eh si Jose Paras, 18 million lang ang nakalagay niyang assets at saka income. Eh yung bahay Salin. na yun, 1.6 billion. Mhm. Oh, saan niya kinuha ngayon yung pera nun? Di ba? Yes. Oh, ang sinasabi ni Saldico na inutusan siya ni Martin Romualdez na bumili pa ng isang bahay dyan sa Forbes para gawing bagsakan ng kanilang basura. Ibig sabihin kickback. Yun yung bahay ni Magsaysay Ho sa Tamarind Street. Mhm. At pinapunta doon si Diskaya para siya ang mag-renovate. Di ba pagbagsakan mo ng pera, kailangan mo dyan mga kabinet, di ba? Yes. Kailangan mo dyan Opo. mga secret door, mga ganon siguro, no? Mhm. So, nung pumunta doon si Saldico, may pidabit din yung dalawang helper, di ba, doon sa Blue Ribbon Committee, na pinapaalis na sila ni nung contractor. And sinabi nila, hindi pa ho kami makaalis, hindi pa handa yung amo namin, yung occupant. And sinabi ni Diskaya, ay ako po ang contractor dito kasi pinapaayos na po ito. Sinabi rin yun ni Diskaya. Mhm. Paano yan, Martin? Ang dami palang testigo na ikaw palang may-ari talaga ng bahay na yan sa Tamarind na pinabili mo kay Saldico tapos nilagay mo sa pangalan ng Ibang Golden Peasant yung ng presidente ay Brad mo na 18 million lang ang assets. Ano ba yan? Ang laki, 1.6 billion ang presyo nun. Ay ano ba yan? Napahiya pa tuloy yung may-ari si Magsaysay Ho. Yan po mga kaibigan, ang ebidensya ng ombudsman laban kay Martin Romualdez. Ang sinasabi lang ni Martin Romualdez at Ilay, hindi daw siya ang mastermind. Yes. Sino ba daw ang mastermind? Sinabi ba niya? Wala naman, pero batay dun sa kanyang pahayag, kung tutumbukin natin, attorney, executive, tapos ang nagsagawa ng BICAM, Si Chis Escudero lang at si saka si Saldico. Zaldico. Ang tanong, Oo. nasaan si Zaldico ngayon, attorney? wala Hanggang ngayon, di si ba, hindi nahuli. Wala siya sa Prague, Czech Republic. Bakit nag-fake news si BBM na nahuli na? Nahuli na si Saldico. Yun na nga Kasi po. ito si BBM, sa akin Ate Laila, nininervyos na ito ngayon Mhm. Sa kaka-nervyos siya, gusto niya mauna mag-announce na para bang pinapahuli niya talaga si Saldico. Ngayon naman, sabi ni Auntie Claire, hindi daw yun sinabi ni BBM na nahuli na. Mhm. Kaya hindi daw yun ang ibig sabihin. Parang na-stop lang siya doon. Kaya pag nanguhuli po kayo ng isda, hindi na po nanguhuli ang word ngayon. Nagsa-stop po kami ng isda. Ay, Nagsa-stop po nako. kami ng tilapia. Ang linaw-linaw, yung naging pahayag ng presidente na nahuli. Yun yung ginamit niyang pananalita. Ate Lai, pwede ba ma-review yan, Ate Laila? Yung kay Yung kay BBM. PBBM. Yung Pakihanap nahuli na na si kahapon, Saldico. na-play din natin yan kasi nga, matindi yung dinideny na hindi yung word na yun nahuli. Pero ang linaw-linaw, doon sa statement na nahuli talaga ang pahayag ni pero sa totoo lang, PBBM. hindi talaga nila gusto na mahuli. Mhm. Ayaw talaga nilang makauwi si Saldico. Di ba? Kasi pag umuwi si Saldico, syempre,
tuturo sila ni Saldico, 'di ba? Correct. Kasi yung statement ni Saldico doon sa video niya, Mhm. sinabi niya na si BBM din may insertion na inutos sa kanya, Oo. at through DBM Secretary Amina at dalawang undersecretary na dagdagan ng insertion ni BBM ng 100 billion Mhm, sa projects. mm. At sa 100 billion na yon, ang kickback doon na diretso ibigay kay BBM ay 25 billion. Wow, At laki. sinabi ni Saldico na hinatid niya yun sa Aha. bahay din ni BBM sa Forbes, at ang ibang pera dinala din niya sa Malacanang. Matindi. Ngayon, kung titingnan natin ang mga kababayan, yung 18 Marines, lala nyo yung 18 Marines? Yes, na hanggang ngayon, Nag-affidavit sina attorney Baligod. 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 Mhm. Sinabi ng mga Marines na ayan, may mga picture kami. Nagatid kami sa bahay ni Speaker Romualdez at nagatid din kami sa bahay ni PBM sa Forbes. Alam Yes. nyo, si Saldi, mautak din yun. Alam niya rin na ginagamit lang siya ni Martin Romualdez at ni BBM. Mhm. At pag nagkagulo na, nagloko-loko na, kailangan may hawak din siya, hindi ba? Kaya po may mga picture yung mga security niya. Utos niya yun. Mhm. So, sa totoo lang, ayaw talaga ni BBM at ni Martin na umuwi si Saldico. Kasi Pero pag umuwi yun, di titistigo yun laban sa kanila, naloko na. At pinapunta pa doon ang Department of Justice, ang kalihim, attorney, at Saan? sa Czech Republic para ma-check Abay, talaga. gastos na naman. Correct. Gastos na naman. At bilyon ang halaga ng ginastos dyan, attorney. Ay, grabe kayo. Sa ganitong buhay, hirap na hirap ng mga tao, 3 million walang trabaho, gutom na mga tao dahil sa fuel crisis. Travel pa rin kayo ng travel? Siguro nag-business class pa yung Secretary of Justice. Kowa, pakitingin nga kung nag-business class yan at magkano pinagagastos niyang mga yan. Di ba sinabi ni Senator Marcoleta, ba't kailangan pang pumunta doon at gumastos? Yun na Pwede nga. naman embassy ang mag-check niyan. Mhm. Total, wala naman pala siya doon. Baka Wala na hindi- siya doon eh. Baka na hindi na alam kung saan paglalagyan ng mga salapi nila, attorney. Yun, na nakakaasar talaga. Yung mga Punong-puno. tao, gutom na. Mhm. Kaya itong gobyerno ni BBM, gastos pa rin ng gastos. Yun ang sinasabi ko, Ate Laila. Mhm. Abay, sa crisis, yung Uruguay, kalahati na lang sa sweldo ang tinatanggap ng lahat ng opisyales. Yung maliliit na empleyado hindi kasali. Dito sa Pilipinas, the only country na nag-declare ng energy crisis, tumatanggap pa rin sila ng mga sweldo, tag 300,000 a month, yung mga undersecretary na yan. Yung mga congressman, almost 300,000 a month. Kaya nga sinasabi ko, sana sa ganitong crisis, yung lahat ng opisyal sa gobyerno na agencies ay kalahati na lang ang sweldong tanggapin nyo. Tapos yung mga senador at congressman, huwag na kayong tumanggap ng sweldo. Di ba? Para yung deficit nyo na talagang yun ang dinidepensa ni Executive Secretary Recto ay mapunta na sa National Treasury at makaraos lang ng ilang bilyon itong ating bayan. At Correct. mabigay ng subsiding tunay sa mga fisher folk, mga mangingisda, mga sa transport. Sasaka. Wala na, Ate Laila, wala nang bumibili ng mga gulay dun sa Sobrang taas ng presyo ano? ngayon at attorney Oo. ng mga pangunahing bilihin. Kaya ang daing ng mga taong bayan dito sa nangyayari, yung talagang gumawa ng kaukulang hakbang ang gobyerno para maibsan ang ganitong problema. Pero anong sabi nila? Parang walang nangyayari. Nga ang mga kababayan natin doon sa Nga. hinihintay nilang Nga. pagtulong para sa kanila. Ay, grabe. Bigas, more than 60 pesos pa rin. Yes. Namimigay na ngayon ng bigas si BBM, pero doon lang din sa mga probinsya ng mga kapatiran niya, allies niya sa politika. Hindi naman namimigay sa Mindanao kung saan mahinang boto niya doon. Galit na nga yung mga
sa distrito ni Congressman Lian Libiste na yung 200,000 para sa mga barangay, bawat barangay, hindi po sila nakatanggap. Ibig Yes. sabihin, yung bigayan ng bigas ni BBM na sinisingot-singot pa niya, hindi naman po totoong para sa lahat. May pinipili lang po sila. At ito pong ayuda-ayuda ha. Bigyan nila ng 10,000 yung driver. Hindi na alam kung kailan na uli yung sunod. So anong klaseng subsidy yan? In the meantime, yung mga Grab driver, for example, taxi driver, jeepney driver, ang inuuwing pera po ay mga 300 pesos na lang a day. Ang Grab driver, sabi nila sa akin, ay lugi sila ng 1,000 to 1,500 every day. Kaya yung iba po, hindi na lang po nagpapasada. Yun ang Kaya, problema. kaya pong isda, mahal din. Dahil yung fisher folks, hindi na nga sila mangingisda sa malayo. Kasi yung mahal ng diesel. Di po ba? Ngayon, bumaba ang diesel ng konti, pero hindi na yan babalik sa dati. Kasi ito namang ating bansa na ilang-ilang administrasyon na hindi naganda. 90% ng ating fuel ay inaangkat, imported. Yung dollar ay 61 pesos na. Yun ang Naku isa po. pa, attorney, 61.30 ang ngayon? halaga ng piso kontra dolyar. Ano ba ito? Hindi ba nababahala ang presidente dito? Sabi nga. nga, alam ba niya ang ginagawa niya? Or wala na siyang pakialam, attorney? Ano sa tingin ninyo? Palagay ko, feeling ni BBM, yung parang wala na akong magawa. Di ba gaganon-ganon siya? It's nothing I can do about that. That's world market. Chu-chu-chu. World market? Di ba meron kang dyan? Bangko Sentral, meron kang dyan. Kung magaling ka, di ba? Hindi mo ba kayang mapigilan yung dyan? Inflation? Kahit paano? Hindi ba yung pagtaas ng dollar ay dapat noon pa ay inano mo na yung bang nag-prepare ka na ba? Kasi alam mo na magpo-fuel crisis ito. Grabe naman, 4 billion ng intelligence fund. Di mo alam na magkakagera na doon sa Iran? Yun na nga. Oy, grabe naman. Antindi. Yun nga sinasabi ko, dapat wala na lang siyang Intel funds, 4 billion na yan. Wala na rin siyang unprogrammed funds, ilang hundreds of billions na rin yan. Di ba covered na yung 2 trillion na deficit ni budget at IES Recto. Kaya ayaw nila, Tilayla, ibaba yung VAT. Nako. Kasi wala silang pagkukunan. At tayo naman, ito ang iniisip ko. Bakit naman kaming mga tao, ang pinaparusahan nyo, dahil nagbabudget deficit kayo, dahil mga ninanakaw nyo, at travel kayo ng travel dyan, yung mga sweldo nyo, ang tataas. Why are we funding this government with the sweat, blood, and tears of our taxes na ninanakaw lang naman nila? Kaya sinasabi ko, dapat wag nang sumingil ang gobyerno ng taxes sa mga kumikita lang ng mababa sa 1 million. Tapos ibaba niya yung VAT, tapos suspend niya na muna yung tax sa gasolina. Correct. Pinasa na pala yan. Binawas Sabi ni lang. Congressman Leviste, pinasa na daw ng House of Reps yan. Kaso? Yung excise tax. Opo. I-suspend din na. Pero, di ba, sabi niya, ayaw ni ES Ralph Recto. Yes. Narinig ko sa video si Congressman Leandro Leviste. Sabi niya, napasa na. Gusto naman ng mga congressman na Mangyari yun. i-suspend na yung excise tax para bumaba naman presyo ng gasolina. Kayo naman ang ayaw dyan si ES Recto naman ang ayaw dyan Kasi sana maisip yun kasi sa tindi ng kalagayan natin ngayon, sa panahon lang na ito, sana suspindihin muna, wala munang VAT. Hindi yung Correct. nangyayari, tuloy-tuloy pa rin, naghihingalo na nga si Juan de la Cruz. Ito pa rin ang ating gobyerno na lalong pataas naman ang pataas ang mga dapat na hindi dapat na itaas. Tulad na lamang ng VAT na yan, di ba, attorney? Sa gasolina lang, Ate Laila, Opo. 10 pesos per liter yung gas na yan, ang tax na yan, sa excise tax. Dagdagan mo pa ng 12%. Di ba? Kung araw-araw ko nga naman sa 30 days, 10 pesos per liter ang sana mabawasan.
'di ba? Mhm. Mas at sa krudo ay mas mataas pa dapat ang bawas. Mhm. Yun namang mga transport natin ay krudo naman ang ginagamit, diesel, 'di ba? Mhm. Kaya, Mhm. eto naman, wala ring ano, hindi rin naman tax-free yung electric na mga vehicles kaya, Malaki ayaw rin ang naman bayad. may pumipigil, eh. Oo. Negosyo lahat ito, eh. Yung mga may pumipigil diyan na ayaw tayo mag-electric. Kahit Mhm. na, mababa sana yung electric na vehicles kung tanggalin din nila ang tax, yung Mhm. import tax niyan, Mhm. 'di Alam po niyo, ba? attorney, ang inaalala ko nga, itong buwan ng Abril, nagpahayag kasi na tataas ang singil sa kuryente natin. Nako, init ng panahon. Paano na mga kababayan natin? Doble o Naku, triple lang ang itataas ng mga electric bill, sigurado, ngayong buwang ito ng Abril. yun nga sinasabi ni Senator Marcoleta, hindi ba? Mhm. Meron siyang bill diyan na dapat yung ganitong income lang, ganito ang discount sa electricity bill. Mhm. Mahirap po ito, eh. Example po, yung kanilang sabi ang mga seniors daw at PWD ay may discount sa kanilang electric bill. Di po Mhm. ba? Opo, opo. Pero tina-tack on naman po sa atin. Mhm. Sila, minus sila. Okay, happy tayo doon. Pero tayo, dinadagdag sa atin. Bakit naman kami ang kakarga niyan? Di ba dapat yung Meralco na kakarga niyan? Ngayon sabihin nila, ba't naman kami kakarga niyan? Dapat gobyerno yan. Mag-usap kayo. Dapat isasabihin ng gobyerno, sige, may tax, ano kayo, incentive. Para bigyan nyo ng, ng discount yung mga PWD, solo parents, saka senior citizens. Mhm. Ba't naman ikakarga sa atin yung mga hindi kasali sa grupong may benepisyo? Dapat sa gobyerno, hindi sa atin. Hirap talaga kausap nito si BBM, eh. Kagabi ko pa dinadial ito, Ate Laila, hindi Oho. sumasagot, eh. Papaano yan? Hanggang doon na lang ba ang kakayanan ng administrasyong Ayan. ito? Kaya nga ang balita ko, magpapalit daw siya ng mga cabinet secretary. Ayan din, Dahil oo. hindi nakaya. Bakit kahit kayo magpalit kayo 3 times dyan ng cabinet secretary nyo, wala na pong mangyayaring maganda sa amin. Mhm. Dahil nga po ang tunot dulo ng lahat na itong problema nyo ay ang deficit ng gobyerno. Deficit dahil ninakaw naman ninyo, eh. Yan ang problema, eh. Bakit Mhm. yung Indonesia, yung subsidy niya, very, siya, number one, hindi siya 20% lang ini-import niya ng fuel. Number two, yung subsidy niya, marami kasi siyang, wala siyang deficit sa Mhm. kanyang, Mhm. kaban ng bayan. Kaya po, nakaka-subsidize siya ng tuloy-tuloy. Hanggang ngayon, di pa umakyat ang presyo sa Indonesia. Nandun ako, last month. Mhm. Walang, parang walang crisis. Di Pero ba? dito sa atin, grabe yung krisis Ay, na nararamdaman natin. at lalo na dahil 3 million sa Pilipino ngayon ay walang trabaho. Yun lang. Oh. Nakakalungkot Kaya mga isipin. kababayan, isipin nyo na po, talagang hindi po pwede na walang pagbabago. Mhm. Kaya kailangan po, mag-demand naman tayo ng accountability sa gobyerno natin. Mhm. Yung mga magnanakaw po na mga opisyal ay dapat managot. Ayan. So, Mhm. abangan natin. Mga kababayan, abangan natin ang kapalaran ni Martin Romualdez, ang pinsan ng presidente at dati ang pangalawang pinaka-powerful na tao sa Pilipinas. Abangan Mhm. ang susunod na chapter sa buhay ni Martin Romualdez. Nako. Paano yun, attorney? Kasi meron pa naman tayong konting oras. Yung usaping Oh, yan, itong si Zaldico, itinuturo na maaring makabalik sa bansa, nawala na. Hindi na alam kung nasaan ngayon. Ang binabanggit, oh. nasa France na, pero hindi pa talaga tukoy ng ating Ayaw naman nilang umuwi kababayan. yan. Oo. So, anong mangyayari? Anong magiging epekto nito o impact nito sa ating gobyerno o kay Martin Romualdez sa hindi pag-uwi o pagbalik dito sa Pilipinas ni Zaldico? Na ibig sabihin na hindi makatestigo. Mhm. Di po ba? Yes. Hindi nga makatestigo pero may mga 18 Marines na pwedeng tumestigo. Di po ba? Yes. Ayun. At mukhang Si madadagdagan pa Gutesa, yun.
pwede rin tumistigo. Mhm. Nakakatuwa ako dito, Ate Laila, natutuwa ako sa ombudsman. Mhm. Dahil ginamit niya ang affidavit ni Gutesa sa Blue Ribbon Mhm. na nag-deliver si Gutesa ng malita-malita doon kay Martin Romualdez. Yes, oo. Ngayon, dapat gamitin din ng ombudsman ang affidavits ng 18 na Marines na security ni Saldico. Yan. Kasi sila, magko-corroborate sila. Magtutugma ang kanilang mga affidavit na naghatid sila. May mga pictures pa nga sila di ba? Yes. Patatalino naka-chopper din itong pa. mga ito sabihin nila ba, mamaya tayo pa ipakulong ng mga ito. Kawawa naman mga pamilya natin. Ayan. Kaya yan pong 18 Marines na yan, na hindi pinatawag ni Senator Ping Lacson sa Blue Ribbon. Dapat ngayon po patawag niya na yan. Magkaalaman Kasi na. andyan na may charges na ang ombudsman kay Martin Romualdez Mhm. for plunder etc. Bribery o anti-graft, ganyan. Dapat ipatawag na yan ni Ping Lacson, tsaka dapat ipatawag niya na rin si Martin Romualdez kasi wala na pong courtesy dyan, yung sinasabi ni Senator Marcoleta. Grabe naman kayo. Sa tindi naman ng pagnanakaw na issue na ito, may courtesy pa tayo. Na hindi natin pwedeng i-require si Martin Romualdez. Hindi naman siya speaker na Kaya Senator Ping Lacson, dati idol ko kayo Huwag kayong matakot dyan kay Martin Romualdez. Patawag nyo na yan dahil the people are demanding accountability. Baka kayo po naman ang babalikan ng mga tao dyan na sinasabi, kinakampihan nyo si Martin Romualdez at bakit? Napaka salimuot nitong nangyayari. Pero malinaw naman nating nakikita kung ano ang katotohanan, di ba, attorney? Oo, klaro kahit mismo sa bibig ni Martin Romualdez, andyan na Ayan na. Nasa bibig niya na na sinasabi niya, marami akong alam tungkol sa administrasyon na ito. At pag ako, I will defend myself. Sabi niya, I will not go alone. Hindi ako papayag na ako lang ang ikukulong nyo. May isasama ako, sabi niya. Kaya ako si Martin Romualdez. Martin, may payo ako sa'yo. Yan Ate Laila, pwede bang magpayo kay Yes, Martin? go ahead po. Martin, may payo ako sa'yo, ang mamabing mo. Pero by the way, ano ba tinitake mo? Ba't ka pumayat? Kasi nagpapapayat din kami. Ang hirap magpapayat Kailangan pala, Ate Laila, may maleta-maleta para payat. Nako, laking gastos kasi ang pagpapapayat din Nako! Martin, payo lamang ng mamabing mo. Isumbong mo na sila. Total naman. Para ba anong buhay mo? Dami-dami mong pera, dami-dami mong bahay, dami-dami mong airplane, dami-dami mong yate. Ano pa ba ang kulang sa'yo, Martin? So, ang importante, di ba, na kahit mawala ka sa mundong ito, ay maalala ka man lang ng mga Pilipino na ikaw ay sumagip sa bayan. Na ikaw naman ay hindi naman talagang sukdulang traidor. Yan. Kaya ang payo sa iyo ng mamabing mo, ilabas mo na yan lahat. Sige. Total, papakulong ka rin lang naman ni Ombudsman Rimulya. Totohanin mo na ang banta mo na I will take you down with me. Yan. Martin, pag ginawa mo yan, sige, forgive na kita ko na hindi mo ako pinaupo sa P3PWD. Forgive na kita na ang aking substitute na nominee representative. Naka-out na sa judge. May Supreme Court decision na hindi mo pa rin pinaupo dahil gagalit ka sa kay Attorney Rowena Guanzon. Forgive na kita, Martin. Basta ilabas mo na yung alam mo. Dahil ang taong bayan ay naghihintay po na may hustisya kami dito. May hustisya po. Yun po ang aming, ang mga tao ay naghangad ng hustisya, accountability. Dapat yung mga nangurakot ay managot. Yan, Attorney Rowena Guanzon po, inyong likod. Maraming salamat po, Ate Laila. Thank you, sir.
Thank you rin po, Attorney. Maraming salamat. Net 25, huwag nyo kalimutan, every Tuesday kami dyan, alas 10 ng umaga, Radyo Agila. Attorney Rowena Guanzon po, ang inyong lingkod. Maraming salamat, Attorney Rowena Guanzon. At ito po ang programang Usapang Matino. Hanggang bukas po, dito naman sa Himpilan, ang programang Usapang Pagbabago. Maraming salamat po.